We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Aksidente sa Banwanin, Pili, Camarines Sur, nahulikam. Pick-up na kausakan aksidente, pigsususog. Nagkapirang jeepney driver, naghabol na magpa-consolidate ngunya na aldaw. Asin, dagmang nalangaw, na memerwisyo sa mga residente kan sarong sityo sa Banwanin, Pili. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Nagkapirang jeepney driver asin operator, naghabol na maipakonsolidate ang sa indang mga jeep, kasabay kan deadline kan PUV consolidation ngunya na aldaw. Kung ano ang mangyayari sa mga driver asin operator na may unconsolidated units, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, automatikong kanselado or revoke ang pig-issue na Provisional Authority kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board duman sa mga unconsolidated PUV puon sa aga, Mayo 1. Day pa sana nahahaloy kan magpa-consolidate kan sa indang minamanayong unit biyaheng nakakalabanga vice versa si Sunny Lagines asin Rolando Robles. Tara subot kan takot na dain na makapasada puon sa aga kun kaya nagpa-consolidate na sinda. Makabiyahe po. Mayong hanap buhay kami kayan. Iyo po, tahaloy na po kami kayan. Kundi po, dahil may kayang pigaragad kang kooperatiba. Apuer kisani asin Rolando dakol pang driver asin operator na naghabol na magpa-consolidate kan sa ng unit ngunya na aldaw. Poon kaya sa aga may kukonsiderar ng kolorum ang sarong unconsolidated na PUV. Yung mga unconsolidated po na mga public utility vehicles natin kung kailan meron silang mga provisional authority na inisyu natin, doon po sa unconsolidated, the provisional authority is deemed cancelled or revoked. So therefore, wala na silang practice. Katakot kay ini andaman ng opisina na mag-extender ng office hours nga isa nang maakomodar ang mga mahabol sa deadline. Sa aga, Mayo 1, mapuo naman ang ahensya na magpadara ng show cause order sa mga drivers and operator kan mga unconsolidated PUV para pagpaliwanagon kung taano ayan mga ini nagpa-consolidate. Kate, pitatabulate pa sa presente kan LTFRB Bicol ang total na numero kan mga consolidated asin man unconsolidated PUV sa rehiyon. Tigsyerto man kan ahensya na may masasakyan itong riding public na hali sa mga rutang may mga unconsolidated public utility vehicle. Kate? Chris, after na ma-receive kan LTFRB ang show cause order, posible pa ba na i-consider kan ahensya ang mga simbag kan mga driver asin operator? Yes, Kate. Actually, ngunyan nga ibagay itong pigtalaan na deadline kan PUV consolidation and sa aga, mapuo naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na mag-issue ng show cause order duman sa mga driver asin man operator na dain nag-consolidate. Papapaliwanagon sila, Kate, kung dain sila nagpa-consolidate. Ang natugon dyan, Kate, kan LTFRB Bicol, anuman ang simbag kan mga operator asin man driver, na man gyara i-honor kan ahensya itong sa indang simbag duman sa show cause order kan ahensya. Kumbaga, automatic kolorum na ang mga unit kan mga unconsolidated na PUV. Kate? So buot sa bihon, Chris, puun sa aga, mahigot na ang darakupan. Kate, puun sa aga itong pagpupuon ka na pag-issue kan LTFRB ka na show cause order,
Alagad may tatawan man rin in 2 weeks ining mga jeepney operator as man driver para magpaliwanag duman sa daininda pagpapakonsolidate. And itong darakupan Kate, ito pa masabi ko mapuuna sa aga, pero ang pigatawan doon ngunyan kan LTFRB, itong pag-issue una kan ahensya, kan mga show cause order duman sa mga daipa nagpa-consolidate, hastang ngunyan na aldaw na mga PUV driver asin man operator. Kate? Ultimong kahaputan, Chris, sa enot na hiling, paano ba maaaraman kung consolidated o daipa consolidated ang sarong jeep? Yes, Kate, asar sa mga palatandaan kan mga consolidated na mga public utility vehicle, lalo na ini mga jeepney, kapag mahiling ka duman sa itaas kan sa indang lunadan na halimbawa Naga City Allied Transport Cooperative, pag may naili kang arog kayan, ibig sabihin consolidated na itong PUV na ito. Mantang plano man Kate kan LTFRB na maglaag ning stickers sa mga jeep o mga PUV na consolidated na, kung mapalatandaan na ini mga consolidated na ng mga public utility vehicle. Kate. Alright, Jos Mabalos, Chris. Tulong bihikulo nagkarambola sa kalabaan kan Almeda Highway sa Naga City, huli subuot sa sarong jeep na biglang nagsiko. Insidente sarong patutuuman na miski gurano ang paglikay, posible ang aksidente, depende sa mga nakakasabay sa pagbaybay kan tinampo. Tutukan sa report ni Jessica Calino. Haros mawasak ang walang parte kan kotse na ini, makalis aksidenteng mabanggaan kan sarong elf truck na may kargang tubig. Nangyari ini sa kalabaan kan Almeda Highway sa Naga City, pasado alas 6 kasubagong aga. Susug sa istorya kan driver kan truck, nagkarga sinda nin tubig sa banwaan nin Pili, asin pasiring nakuta na sa banwaan kan Milaor para i-deliver ini. Alagad pag-abot sa may pakurbadang porsyon kan Almeda Highway, sarong jeep ang nagkat sa iyang linya. Sabay-sabay lang kami. Tapos nagluway-luway siya palaog sa linya ko. Tapos tigbusinahan ko siya, bigla palagod nagtahaw. Si pagtahaw niya, naalanganin ako. Pag preno ko, biglang naggewang si manibela ko. Nakalawag ako duman sa linya. Sa linya katong kasalubong ko, itong Bios. Tuminama sa walang headlight kan elf truck ang kotse. Pakasabit, sa kaman inabot ang truck na kasunudan kaini. Idanalagan sa ospital ang lugadan na driver kan kotse. Mantang mayo maning pigmati ang mga sakay kan duwang imbueltong truck. Alagad ang jeep na pigtutukdong nagkausa kan aksidente. Nagduro-diretso sa nasubuot sa pagbiyahe. Tagabos man po baga kita, nag-iingat. Dawa isay man na driver, maingat talaga. Hindi kung arugan mga kasabayan mo, bigla kang kinakat, ma-disgrasya ka talaga. Sa ngunyan, nagpaparahay pa sa ospital ang nairidong driver kan kotse. Pigahalat na sa naman ang magiging desisyon kaini kung masaangat nin reklamo sa driver kan nakabangga na truck. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pamilya kan lalaking binawian in buhay makalihis na mga hit and run sa National Highway sa Pili, Camarines Sur, padagos na nagahagad nin hustisya. Pagsusog sa pick-up na nakahagup sa tricycle kan biktima, pasakitan susog sa PNP. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Kasuudma kan pigpost kan pamilya Sernetches ang CCTV footage na ini sa social media kung saan mahihiling ang sarong tricycle na nahagop kan sarong pick-up sinabangga pa kan van sa National Highway kan Barangay Kadlan, Pili, Camarines Sur. Obheto kay ni na marikas na masusog ang driver kan pick-up na basa na sanang dinulagan ng 58 anyos na padre pamilya na binuwiin in buhay sa aksidente. Haros sa rombulan na kaya pon kan mangyari ang aksidente alagad hasta sa ngunyan dahil para tatawan ng hustisya ang pagkagadan kan biktima. Sa ngunyan, baga masasabi tan nangangapa pa po sa dilim. Kasi sa ngunyan wala pang malinaw po na resulta. May pa pong ipigano sa muya na arog ka ini ang update ni sa Indo. Sigun sa Pili MPS sa mga angat sa indang investigasyon, ang pagkakabistuhan kan driver kan pick-up. Dako lang tabag man ko taanaan ko akan CCTV sa lugar alagad na ma-identifikar ang plaka kan lunadan alagad panagos man na pigahanap kan kapulisan ng imbueltong motorista. Desidido man ang pamilya kan biktima na magsunod din reklamo sa driver kan pick-up. Kaya sana man po ako nangangapoda na sana man po so mga taong nakasunod, mga sasakyan na nakasunod naman kanimba, may mga dashcam. Sana po makipagtulungan po sinda, matabangan po kami para makamit naman po ang hustisya para sa agum ko po. Kaibanan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sa aga Mayo 1, isasagibo ang civic reception o unwelcome motorcade
para sa pagsabat kay Archbishop-designate Rex Andrew Alarcon. Siya ang maribay kay Archbishop Rolando Tria Tirona sa Archdiocese of Cáceres. Katakod kay ini, pirang mga mayor na tinampo sa syudad daan para mientras na isasarado tanganing tawandalan ang aktibidad puon alas 10 nin aga. Kabalad dyan ang sa may crossing sa C5 sa may porsyon kan Mabolo Road, sa may Peña Francia Avenue, Magsaysay, Balatas Road, asin Basilica Grounds. Sa Mayo 2, gigibuhon ang installation asin canonical procession ni Archbishop-designate Alarcon como ikalimang arsobispo kan Archdiocese kan Cáceres. Kaya poon alas 6 nin aga sa Huwebes, Mayo 2, isasarado man ang pirang tinampo sa syudad sa palibot asin harani sa Naga Metropolitan Cathedral. Sir, ano po ang di mo malilingawan na experience sa pag-commute? Kabit lang po. Kabit lang po sa jeep. Yun lang po to. Maduros po kami pag nasa luwas. Sobrang init. Siksik araw kayan po. Nakasabit po si kamot ko naman sa back na kaputan po. Halo yun po ang paano kang jeep. Pag yan may papaabot ka bagang bayad, saluin ko aton kang nasa inutan. Siyempre marani na lang daw. Hindi po ako nakabayad, nalinguman po ako. Sa sige ko pong abot, ang akala ka driver, nakabayad na po ako. Yung pagsiksikan na po, tapos pinipilit pa po, na 12 pa daw po, kasya pa daw po, ganyan. May katawid po kasi ako, tapos sabi niya po paabot. Imbes na iabot ko po, tiglaog ko po sa bulsak po. Yun lang po. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Benefit package kan PhilHealth para sa heat stroke asin iba pang kamatean, kabales sa mga piglang kawan. Publiko, pigyan kaminar na magpamiyembro sa PhilHealth tanganing makapag-aprobitsar man kan mga benepisyo. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Kan February 14, 2024, naging epektibo ang 30% increase sa case rates sa pigo-opreser na benefit packages kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Kabale sa mga nadugangan an para sa heat stroke. Dating 6,500 pesos na, naging 8,450 pesos na ngunyan. Sakto man ang pagiging epektibo kaini sa tahaw kan namamate ang halangkaw na temperatura sa nasyon. Sabi ng batas, every year magtataas ng premium si PhilHealth ng 0.5% until such time umabot na ng 5%. Ngayon, 2024, 5% na po tayo. Kumbaga, na-attain ng PhilHealth yung 5% na sinasabi ng batas na pwede namin i-increase. Nakapag-ipon si PhilHealth and we're able to increase the benefit. Igwa man in-increase magin sa iba pang mga helang asin kondisyon na kaipuhan ning medikal na atensyon. Posible pa ining madagdagan ngunya na taon. Alagad ang gabos na benepisyong ini. Maaprobitsaran sana kun an individual, miyembro kan PhilHealth. Arog kan 68 anyos na si Tatay Joel. Ang bulong mo, nakakaano ka na, nakakabil ka na. Tapos sa bayadan sa ospital, hindi ka ng problema ta. Wag mo arog kang mayong PhilHealth, paglag mo sa ospital halimbawa, hanggang doon si PhilHealth, pag mayo ka, may charge talaga. Kan 2023, nasa 4.19 billion pesos ang nabayadan kan PhilHealth Region 5 para sa 548,670 claims kan manibaybang benefit packages sa bilog na rehiyon. Padagos man ang pag-enkaminar kan ahensya sa publiko na magmiyembro nganing makaaprobitsar man kan mga pigo-opreser na benepisyo en kasong kaipuhanon sa maabot na panahon. Sabi ng mga ibang miyembro, bayad ako ng bayad, hindi naman ako nagkakasakit. Bakit pa ako magbabayad? Now, eto na po, primary healthcare or konsultasyon, sulit at tama. Magparehistro kayo sa PhilHealth Accredited Consultant Provider and you will be able to avail free consultation, laboratory, and medicines. Bako sanaan mga miyembro ang makaka-avail kaini kundi magin-an sa indang mga dependent. Kaibanan si Gerald Gandia asin Jovel Obiso. Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagpakol sa labi 40 degrees Celsius ang heat index sa probinsya nin Albay kan Abril 29.
Sigun sa Bureau of Fire Protection, posibleng ang labing init kan panahon ang nag-trigger kan kasulo kasuudma sa haros 2 ektaryang kaduduotan sa barangay Marigondon sa Banwaan kan Piuduran. Grassland kaya ang mga kadlagan sa Banwaan. Kulang sa vegetation kaya tuyong tig-init na alang ini asin harani sa huma kan kasulo. 1:55 nin hapon kan maiapod ang kasulo. Pasado 6 naman nin banggi kan maideklarar ang fire out. May mga porsyon kaya kan slope protection sa lugar na naabot kan kalayo. Mayo man ni nakulugan o nakadamay nakaharungan sa insidente. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon tanganing masyerto ang pinakakausa kan kasulo, siring man kun igwan ni nakadamay na tanuman. Yung tuyong dalon ng paghamog, then bumabagsak, and then nabagsakan yung tuyo. Then intense heat, nag-iinit yung ilalim niya. And then yun po yung nagkukos ng pag-produce na po siya ng smoke. Then dire-diretso na po yun. As a commuters? Yung pong mga nakasalamuha po, because especially po kung baga itong mga nakakatait, syempre nakakaulay ko man po. Yung kasama ko po yung mga tropa ko pag yung nakasakay po kami sa jeep at nagkukulitan po kami. May naging instant crash po. So dahil po ako nagbayad. Nakakatipang sukli? Dahil po, tadahiwan na ako nagbayad. 1, 2, 3 po. Itong nagbayad ako tapos may pasobrabang uli. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kaso nin pertussis sa Bicol Region puminakol na sa 36 base sa datos kan DOH. Mga nagpapabakuna kontra sa nasambit na helang, nanotarang nagdadakol naman. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sarong Immunization Summit ang pigkondusir kan Department of Health Bicol na obhetong mapadakula ang coverage kan pagbakuna sa mga kaakian. Asin maabot ang 95% herd immunity sa rehiyon. Digdipig presentar kan National Immunization Program Regional Program Manager ang 36 na kaso kan pertussis o whooping cough na nairehistro sa Bicol ngunya na 2024. 11 subuot sa mga inian laboratory confirmed. 2 ang nagadan. The cases who are not vaccinated is 25. So that's 66% of the total. And the vaccinated children are 8. So this is the breakdown. So vaccinated with 1 dose, 3. Vaccinated with 2 doses, 0. For vaccinated with 3 doses, 3, and unknown number of doses is 2. Kan magkaigwanin pertussis cases sa rehiyon, sa Barangay Balatas, Naga City, mas nagdakul mandaan mga nagpapabakuna kan sa indang mga aki kontra sa nasambit na helang. May mga beliefs sila, like for example yung mga sa religion, kaya hindi sila nagpapabakuna. And then another thing, may mga sa financial sa pamasahe daw po. And then ang iba po, nag-trans out na kasi sa ibang lugar or sa ibang barangay. Ang 22 anyos na si Jessica, kan nagbabados pa sa nadaakan sa iyang 9 na bulan ng unyang aki, desidido nang makompleto an sa iyang bakuna, pati nakan sa iyang aki. Ayo po, ang aki baga dita aram kung anong namamatian, kaya importante talaga na kompleto siya sa bakuna. Mas kampante nga ni daa si Jessica na protektado an sa iyang aki, ta kompleto sa bakuna. Sigun sa DOH Bicol, igwanin shortage ngunyan o kakulangan sa pentavalent vaccine, an bakuna para sa pertussis. Alagad mantang may natatada pa, pigiin kaminar an mga magurang na pabakunahan na an sa indang mga aki. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pasintabi po mga kapuso, dagmang na mga langaw sa Sitio Kadapdapan sa Barangay Tinangis sa Pili, Camarines Sur, problema man giraray kan mga residente. LGU nagtaunanin final warning sa manihamiento kan poultry farm na makakanselar ang sa indang permit to operate kundi mautob sa rekisitos kan LGU. Tutukan sa report ni Chris Novello.
Daipasa na nahahaloy kan enot na maibareta kan GMA Regional TV balitang Bicolania nagrangay sa langaw kan nagkapirang residente sa barangay Tinangis, Pili, Camarines Sur. Alagad imbes na mabawasan ang memerwisyong langaw gikan sa poultry farm harani sa lugar, mas nagdala pa subuot ini. Piyesta pa naman ko ta nandigdi sa sitio kadapdapan sa barangay Tinangis, Pili, Camarines Sur. Alagad ang mga residente day makabuelo sa handaan nin hulit may mga unwanted guest ang mga sandamakmak na langaw. Ang pirang residente nagagamit na ning kubong nganing tahuban ang mga pagkakan. Nawawara naman subutin gan ang pirang residente na mangkakan huli sa perwisyon darakan mga ini. May mga pabunyag nga na igdi, duman na lang piganap. Igdi lang nagluto. Nawawaraan man po. May mga langaw nga. Takaro ka ba po yan kan mga pagkakan, ang langaw. Dahil maka-enjoy. Naka-close monitoring subot ang LGU sa agrangay kan mga residente sa lugar. May ultimatum naman ng LGU na pwedeng makansela ang permit kan poultry farm pag daini nakakomple sa mga rekisitos as hindi mainaan ang agrangay kan mga residente. May warning na kami duman sa poultry owner na pag dainin na nasunod si itong pinapasunod na requirements, ahaliw ko. Dahil ako matang permit. Nakabantay man ang Municipal Health Office kan Pili sa posibleng epekto sa salud kan mga langaw sa lugar. I already told one of my personnel na to instruct si health worker duman mag-check up o hilingon kung ano ang i-validate ang mga cases duman kung iko duman na pwede na ma-relate duman sa fly infestation. Panagos na pikukuan na ning pahayag kan GMA Regional TV balitang Bicolandia ang manihamento kan inireklamong poultry farm. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, balitang Bicolandia. Mga kapuso, haros bilog na nasyon pa ang nakakamati nin mainit na panahon. Alagad may pirang lugar na uuranon. Duwang weather systems pa ang nagdadanay asin nakakaapektar sa nasyon siring kan Intertropical Convergence Zone o ITCZ asin easterlies. Ang heat index posibleng mag-abot sa 42 degrees Celsius pataas sa dakol na mga lugar kaya magdoble ingat po kita. Basado sa datos kan Metro Weather, sadit ang posibilidad na mag-uran sa Bicol Region apera sa pirang parte kan Masbate. May chance man in localized thunderstorms sa iba pang parte kan nasyon sa hapon o Banggi. Pinakarahay na riprap asin waterways sa Barangay Concepcion Grande, Naga City, dakulang tabang subuot tanganing maibitaran ang pagbaha sa lugar tuyong may makusog na pag-uuran. Uyan report ni Jessica Kalinog. Tuyong may makusog na uran, miski ngani madalian man sana, minasupay ang tubig sa creek na ini sa may sitio Magdalena sa Barangay Concepcion Grande. Anharong ninda Tatay Alan, nalalaog daanin tubig. Alagad ngunya na nalang kawana ang haraning tulay asin may riprap na ang haraning porsyon kaini. Naglalaom sinda na pag-abot kan tig-uran, dai naman magbaha. At least na siguro, medyo nagkuha naman na dikit, pero tayo masabi na clear na talagang kwenta. Si project ang ko yan, bako mang continuous, medyo portion by portion lang. Sigun man kinanay Margarita, makakatabang ang riprap, nganing maibitaran na malaog ang sa indang mga harong nin tubig tuyong naguuran, kaya sa indang pigpapangapudan. Madagos-dagos na ang pagpariprap ka ini and para si mga constituents egdeyo, dahil naman magparasuffer kan baha dahil pag igwang bagyo ang mga harong po igwanin mga itong garo bintaas duman sinda nagduduman para marayo duman sa baha and bahala na pagbaba. Paliwanag ka Naga City LGU, pigiinot mo na nindaan mga pigbabahang lugar na may kaharungan. Limitado sa namanda kayaan pondo para sa siring na proyekto. Alagad pigserto man kan LGU na padikit-dikit kukumplituhon man na malaaganin riprap ang gabos na porsyon kan Sagop Creek. Kay pon segregate ang mga basura. Plastic bottle isuway dahil pigbabakal mambagayan. And then, pag nadadako, pasabi mo nga sa mga residente, pag may nahiling sinda nag-apon, picturean. Quarterly ang Linig Creek na programa kan barangay. Hagad ninda ang kooperasyon digdikan mga residente. Tas sa huri, sindaman sana ang mabibenepisyaran kaini.
Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.